Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kompleto pa ba tayo? Parang habang papalapit ng papalapit, pabawas na ng pabawas. Sa ikatlong araw ng ating Misa de Gallo, makikilala natin ang karakter ni San Jose. Hindi mabubuo ang kwento ng unang Pasko kung wala ang tauhan ni San Jose na siyang may mahalagang ginampanan sa kwento ng kaligtasan. At sa ating buhay, ang isa po sa mga bagay na hindi natin ibig ay ang maghintay. Para sa ilan, ang paghihintay ay pagsasayang lamang ng oras. Para sa ilan, ang paghihintay ay isang mahirap na bagay na tila baga napakatagal na sandali. Subalit sa umagang ito, kung mayroon mang isang bagay na ituturo sa atin ang ating bidang si San Jose, ay ang kanyang kahandaan at kakayahang maghintay. But when we try to look at Advent, my dear friends, Advent is all about waiting. And because it's all about waiting, Advent also is facing a lot of changes. Sa ating paghihintay, may magbabago. Sa ating paghihintay, may mangyayari. At kung ating titignan, ang kwento ng unang Pasko ay kwento ng maraming paghihintay at pagbabago. Nagbago ang buhay ni Maria dahil sa isang simpleng pag-oo. Nabago ang plano ni Jose dahil lamang sa isang panaginip. Nag-iba ang landas ng mga pantas nang dumalaw sa bagong silang na sanggol. Nagbago ang lahat sapagkat hinayaang maghintay. Sabi nga ng isang kanta na napakinggan ko, pero huwag kayong mag-alala, hindi ako kakanta. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa. Darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na kahit anong saya. Kabiguan ay laging andyan kung kaya't kumapit ka. Huwag mabibigo, dapat na lumaban ka. Ang susunod, ang kailangan mo'y tibay ng loob. Sige kuya, pwede mong ipagpatuloy. Kinakanta mo na nakita kita eh. Sige kuya, pagpatuloy natin. Palakpakan po natin si kuya. Hindi, uy, joke lang. Baka hindi na magsimba to. Mukhang kakarating lang nyo ha. Mukhang pangatlong araw na simula ito ha. Tuwang-tawa naman to si ate. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung may pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling makakamtan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighati kasawian. Ang pangarap mo'y makakamtan, basta't maghintay ka lamang. There is grace in waiting. And when we choose to wait, there is a miracle waiting to happen. That is why Advent is all about gifts waiting to be unwrapped. Advent is all about dreams waiting to be realized. Kung kaya nga po, ano ang siyang dapat nating matutuhan? Meron po akong napanood na documentary patungkol sa buhay ni San Jose. At kakaibang-kakaiba yung documentary sapagkat sa Ebanghelyo, isang tahimik na San Jose ang siyang ating nakilala. Sa katunayan, wala pong speaking lines ang ating bida. At kung meron mang ginagawa sa San Jose, ano yon? Matulog at managinip. Pero doon sa documentary, kakaibang Jose yung nagpakilala sapagkat matapos niyang malaman na ang babaeng kanyang pakakasalan, nagdadalang tao, alam niyo kung anong nangyari? Nagwala siya. Nagwala. Nagwala sapagkat naunawaan niya ang bigat ng mga pangyayari. At nung siya'y nagwala, lumabas siya ng kanilang bahay, lalo pang nagpahirap ng kanyang sitwasyon sapagkat makita niyang nakatingin sa kanya ang lahat ng kanyang kapitbahay. Imagine ninyo yung eksena na
na nagkakaroon ng gulo dyan sa Gomez at nung makita mo lahat ng tao nakatingin na sa'yo. Kung kaya nga po, no, very human. The human side of Saint Joseph have shown how it has been difficult for him not only to wait, but a life-altering dream that he had. Alam niyo kung sa kasakaling Pilipino si San Jose, malamang hindi nangyari yung unang Pasko. Bakit? Tayo mga Pilipino, kapag nanaginip tayo, sasabihin natin pagkagising. Nanaginip ako, hindi ko lang matandaan ano yung nangyari. Nanaginip ako pero hindi ko maitandaan sino yung kasama ko. Pangalawa, tayo mga Pilipino, kapag nanaginip ng masama, sasabihin natin, ang sama nung panaginip ko. Siguro sasabihin ni San Jose, nanaginip ako, magiging tatay daw ako ng anak ng Diyos. Kapag masama yung panaginip, kabaligtaran yung mangyayari. Pero salamat sa Diyos, salamat kay San Jose, pinili niyang hindi lamang maghintay, kundi pinili niyang paniwalaan at sundin ang kanyang napanaginipan. Sa paghihintay, ito hindi lamang pagsasayang ng oras. Sa paghihintay, may nangyayari. Sa paghihintay, ito hindi lamang nakaiinip. Bagkus sa paghihintay, naroon ang katotohanan ng tinuturuan tayo na alamin ano ba ang dapat nating gawin. Kaya sa ikatlong araw ng ating Misa de Gallo, tinuturuan tayo ng biyaya ng paghihintay. There is joy in waiting. There is miracle waiting to be enwrapped when we choose to wait. Pangalawa, sa paghihintay, naroon ang katotohanang may magandang mangyayari. Kagaya ng aking awit na ibinahagi, ang kailangan lamang natin ay tibay ng loob kung may pagsubok man, sapagat ang dilim ay hindi magtatagal at ang liwanag ay makakamtan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighati at kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Marami pong pagkakataon sa ating buhay na hindi tayo nagtatagumpay, hindi dahil tayo ay tamad. Maraming panahon sa ating buhay, hindi tayo nagtatagumpay dahil masama ang ating ugali. Hindi tayo nagtatagumpay sa buhay sapagkat tayo ay nagmamadali. Maraming mga bata ngayon nagmamadaling tumanda. Pag tinanong mo yung mga bata, ilang taon ka na? Magsi-7 na po. 6 pa lang naman. Pag tinanong mo yung mga bata, anong grade mo na? Maggi-grade 4 na po. Grade 3 pa lang naman. Kabaligtaran sa mga matatanda. Pag tinanong mo, Lola, ilang taon na ho kayo? Something. Nanay ko po, teacher. Wala naman siyang tinuro sa aking bilang na something. Marami sa atin nagmamadali. Nagmamadaling tumanda, nagmamadaling magpakabata. Kaya ngayong umagang ito, huwag po nating ayawan ang paghihintay. Sapagkat sa paghihintay, may biyayang darating sa atin. Pangalawa, ang halimbawa ni San Jose ay halimbawa hindi lamang ng mahirap at matagal na paghihintay. The story of Joseph is also about an invitation to allow our own dreams to die, to give way for the wonderful plan of God for all of us. Mantakin ninyo, si San Jose, bilang isang binata, anong kanyang tanging pangarap? Siguro, bilang binata, ang pangarap niya makapag-asawa. At nangyari yon. Nakilala niya si Maria. Marahil patapos ng kanyang pangarap na makapag-asawa, ikasal. Nangyari na yon. The first part of betrothal. Pagkatapos siguro bilang karpintero, pangarap ni San Jose, makapagtayo ng sariling bahay sa kanyang magiging pamilya. But all of these dreams had to die. All of his dreams had to take the back seat in order for the plan of God to happen in his life. Maraming pagkakataon, kinakailangang mamatay yung ating sariling pangarap upang magbigay daan sa mas magandang plano at pangarap ng Diyos.
nung isang gabi, no, bisita po natin yung mga parishioners po natin na nasunugan sa kabilang barangay. Hindi ko maunawaan kung ito ba'y tinatawag nating blessing in disguise. No, we have this such term, blessing in disguise, na kung saan sa unang tingin parang hindi biyaya, pero kapag mas malalim na titingnan, meron palang pagpapala. Anong ibig ko pong sabihin? Alam niyo, pagkatapos po kasi nung misa, inanayahan natin yung 44 families, hinandugan ng ayuda. No? Sabi nung isa po nung mga umating, sabi niya, Father, malungkot pong masunugan, pero isang biyaya po na muling makapagsimba. Ang tawag doon, blessing in disguise. Abay kung siguro hindi sila nasunugan, malamang hindi sila makakapasok ng simbahan. Malungkot yung masunugan, pero kung dahil sa sunog, ito yung naging daan upang mapalapit sa Diyos. Blessing in disguise ang tawag dyan. That is why this Advent season, my dear friends, what are our dreams? To allow them to die and take the back seat in order for the plan and will of God to happen in our lives. Ano po ba yung mga pangarap natin na kinakailangan natin isasantabi upang bigyang daan ang mas magandang plano at pangarap ng Diyos para sa atin? Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, panghawakan natin yung kantang aking ibinahagi. Ang pangarap mo'y makakamtan, basta't maghintay ka lamang. At sa ating paghihintay, panghawakan ng katotohanan, may gagawin ang Diyos.